Napansin ba ninyo na yung mga galaw ni Vice President Sara Duterte, ngayong papalapit ng eleksyon? Ang tingin ko kasi, observation at opinion ko, mas nagkukonsentrate siya na makakuha ng kakampi, makakumbinsi ang mga incumbent senador or mga ilang re-electionist na senador para dun ho sa nalalapit na impeachment trial na gagawin after ng eleksyon. Kasi ganito po yan, kung nyo mapapansin, wala siyang ini-endorso na mga kandidato ng PDP laban, na kandidato ni Robin Padilla at ng kanyang ama na nakakulong sa ICC na si Duterte. At lagi yung sinasabing hindi siya mag-i-endorso. Kita nyo? Anong ibig sabihin nun? At ngayon, ang kanyang ini-endorso ay yung incumbent senador na kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Ang aking pong opinion at analysis dyan, ang inaasahan siguro ni Sara, pag tinulungan niya si Amy, makaka-recruit ito ng mga senador na pwede niyang maging kakampi para siya ay makalusot sa impeachment trial. Kasi si Amy ay matagal na senador. Marami rin niyang kaibigan sa Senado na mga incumbent senador na magiging senador judge. Siguro ang feeling ni Sara, mananalo pa si Amy this coming election. Pero nagalit naman ang mga botante sa magkabilang panig, mga DDS voters at saka Marcos supporters voters, ayaw kay Amy. So ang tingin ko dyan, ang tingin ni Sara, manalo o hindi, makakatulong at hindi siya iiwan ni Amy. Kasi kung hindi man siya manalo, at mukhang malabong manalo senador, iyan po ay tapos na ang term. Hindi na siya magiging kasali dun sa impeachment bilang senator judge. So, may mga kaibigan niya mga senador na pwedeng malapitan. Kasi alam nyo, itong impeachment trial, political, technical, and legal. Ngayon, nakikita natin na masyado nilang pinopolitical, magiging kampihan niya. Pwedeng gamitin ni Sara Duterte, si Amy, para mag-recruit yung ibang mga senador na magiging senador judge na paboran siya para hindi siya ma-impeach. Yun lang po, kasi walang direktang access or malapit na kaibigan si Sara sa mga senador. Ang maaaring talagang kakampi lang niya si Bato at saka si Padilla at si Amy. Pero yung ibang mga senador doon, hindi siya ganong kalapit. Kasi nga iba rin ang attitude niya. Hindi niya ibinababa yung kanyang level dahil siya vice president, ang piling niya mataas siya kaysa senado. Hindi niya ibinaba ang level kahit doon sa mga hearing noong nakaraan. Iba ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga senador, lalo na sa mga congressman. So ayan po yung aking nakikita rito. Kaya nga maggagamitan yung dalawa dito sa incoming election at incoming impeachment trial against Sara. Yan po yung aking nakikita dyan. Kayo, ano inyong masasabi dyan? Inong mga PDP laban na kandidato ni Padilla at ni Digong Duterte, hindi i-endorso ni Sara. Kasi ang piling niya, kung mananalo yung mga yan, kakampi na niya. Yan ang piling niya. Kaya hindi na siya nagpapakaabala dyan. Ang problema, hindi naman siya tinutulungan. Hindi rin naman sigurado mananalo. So, doon siya nakakonsentrate sa mga incumbent. Kasi may mga incumbent senador dyan na nakakaduda rin kung ano ang kailang yung mga Cayetano, yung isang Villar, di ba? Yun po yan eh. Yung Jinggoy Estrada, si JB Ejercito, si Villanueva, si Subiri, yan ho yung sa aking opinion hindi tayo sigurado, maaaring pagdudahan. Malamang yan ang liniligawan ni Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, pag nakakuha ng 8 o hanggang 9 na mga senador, acquittal na. Kasi sa 24 senador, kailangan 18 vote. 18 boto sa 24 na senador para siya po ay ma-impeach.
Eh kung makakuha ka ng 8 hanggang 9, o di hindi makukuha yung sapat na percentage ng boto para ho siya ay ma-impeach. Kasi pagka 18 vote ang nakuha ng prosecutors, talaga hong impeach si Sara. Sabihin, pag 6 lang o 5-6 lang ang senador na kakampi ni Sara, ma-impeach siya. Kaya gusto niya makasiguro na 8 hanggang 9 para siguradong acquittal. So, ayan na ho yung focus niya. Yan ang aking nakikita ngayon. Okay? Kayo, anong tingin niyo sa observation? Gagamitin si Amy. Yung koneksyon ni Amy sa Senado dahil matagal na senador. Yung koneksyon ni Amy sa kapwa senador. Ay malamang gagamitin yon. Kaya ako, ang aking panawagan at ang atin hong sinasabi rito, sana itong mga senador judge na ito tumingin sa dokumento, tumingin sa ebidensya, tumingin sa testigo, hindi sa politika lang. Hindi sa kaibigan, may utang na loob, kapartido, or awa. Pag yan kasi ang naging basihan, magagalit ang taong bayan. Kasi betrayal of public trust, graft in corruption ang pinag-uusapan dito. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dyan. Mahigit na 600 million pesos confidential intelligence fund. At yung di umano ay mga billion-billion bank account. Saan galing yun? Okay? At yung pagbabanta sa buhay, pinag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Napakabigat po yun. Mabigat yan. Inciting to sedition nga yan. Tsaka mabigat po talaga. So ayun, kung ang mga senador, kaya kayong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, meron kayong koneksyon at pagkakataon, sa pamagitan po ng social media, pwede kayong magbigay dyan ng mga pahayag, inyong tawagan ng pansin, inyong kulitin ng mga senador na tumingin sa ebidensya, hindi sa utang na loob, hindi sa pagkakaibigan, hindi ho sa awa. Kailangan yung dokumento at ebidensyang ipipresenta ng prosecutor na magpapatunay na talagang may betrayal of public trust o kawalan na ng tiwala ng taong bayan. Kaya dapat ma-impeach. Yan po yung issue. Okay? Kasi ho, pagka pinulitika ito, magkakampihan sila. Mababaliwala ang ebidensya. Pag nagkampihan sila at utang na loob at awa ang pinairal ng mga senador, mababaliwala ang prinsipyo ng impeachment court na tumingin sa dokumento at siyang basihan kung acquittal or guilty ang isang impeachable official like Sara Duterte. Ganun po yan. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito, lalo na po ngayon, Holy Week, nasa bakasyon kayo, habang kayo nakikipagkainan sa inyong membro ng pamilya, or nagbabanding-banding kayo, isingit ninyo itong isyong ito, dahil ito'y isyong pambayan. Isyo ng bayan, pera ng bayan, katatagan ng bansa, pagdisiplina sa mga posibleng umaabuso, ang impeachment trial. Kaya huwag nyo rin kalimutang ito'y pag-usapan sa marangal at maayos na debate at pag-uusap. Walang pikunan. Kasi pag nagpikunan, mag-iiba. Walang kampihan para hindi ho nagkakapikunan. Talakayan ng malaya sa kung ano ang karapatan ng bawat isa, karapatan ng mamamayang Pilipino na siyang may-ari ng pera na posibleng hindi tamang nagamit o ginamit ng Office of the Vice President. Please like and share. Kung hindi pa, subscribe dito sa aking mga channel. Mike Abe Opinions Channel at ito, MA Pinoy TV. Talaga lang